Welcome to the Word of God, SOAR International Ministries Incorporated. It is Christ-centered and Holy Spirit-empowered ministry, teaching the Word of God in the power of the Holy Spirit. Today, our lesson is the fruit of the Holy Spirit, long-suffering, forbearance. According to Galatians chapter 5 verse 22 in the New King James Version, but the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. The Bible describes long-suffering as a profound, spirit-given patience and self-restraint, especially in the face of provocation or suffering from others, often reflecting God's own slow-to-anger and merciful nature. It involves a willingness to endure difficulties and insults without quick retaliation, choosing grace over anger, and seeking to respond with love and understanding, ultimately fostering deeper connection and reflecting God's own love and steadfastness. Major aspect of long-suffering. Number 1, a fruit of the Holy Spirit. In Galatians chapter 5 verse 22, long-suffering is a divine quality given to believers by the Holy Spirit. Number 2, it's God's character. The concept mirrors God's own long-suffering with humanity as seen in Exodus 34 verse 6, where God is described as long-suffering and abounding in goodness and truth. The Bible says in Exodus 34 verse 6, and the Lord passed before him and proclaimed, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abounding in goodness and truth. That is the New King James Version. Number 3, endurance. Long-suffering involves patient endurance of difficulties, whether personal suffering or the actions of others. Number 4, patience and self-restraint. It is a long-tempered response to challenging situation or people, characterized by a long fuse instead of being easily provoked. Number 5, a call to others. Believers in Jesus Christ are called to manifest long-suffering, showing the same grace and patience towards others that God shows them. How does long-suffering manifest? Number 1, responding to God's grace. Instead of anger or resentment, a long-suffering
person responds with grace and understanding. Number 2, forgiveness. It includes the willingness to forgive those who cause offense or harm, similar to how Jesus forgave those who persecuted him. Number 3, building unity. Practicing long-suffering helps maintain unity in relationship and community, particularly when people test our own limits. Now, let us study Galatians 5:22 in the New International Version. Galatians 5:22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. That is the NIV. Forbearance is a fruit of the Spirit, a Christ-like quality described in the New Testament book of Galatians. It is a form of patient or long-suffering that involves actively holding back from retaliating, enduring hardship, and extending grace to others who are difficult, irritating, or have faults. The Greek word for forbearance is makrothomia, implies slowness to anger and steadfastness. What does forbearance require? Number 1, godlike patience. Forbearance is a reflection of God's own long-suffering patience towards sinners. Number 2, a learned behavior. Like other fruits of the Spirit, is something that develops over time with the Spirit helps. Number 3, endurance. It means persevering through difficult circumstances, whether personal, relational, or physical. Number 4, active restraint. It's a conscious choice not to retaliate when wrong. Why is forbearance important? Number 1, to love others. Forbearance is necessary for the following commandment: to love one another, as it enables people to serve and be unified with others despite differences. Number 2, to endure trials. It helps individuals navigate difficult situations, uncertainty, and challenging relationships with calmness and inner peace. Number 3, to reflect God's nature. By practicing forbearance, believers can show the Spirit of God in their lives to others during
trying times. The supreme example is Christ. Consider how patient he was through all the things he endured in his ministry. Paul speaks of Christ's example of long-suffering or patience. In 1 Timothy chapter 1 verse 16 it says, "However, for this reason I obtain mercy, that in me first Jesus Christ might show all long-suffering as a pattern to those who are going to believe on him for everlasting life." That is the New King James Version. 1 Timothy 1:16 in the NIV version. "But for that very reason I was shown mercy, so that in me, the worst sinners, Christ Jesus might display his immense patience as an example for those who believe in him and receive eternal life." That's the NIV version. In great suffering or patience, the Lord Jesus Christ waited while Paul spent a portion of his adult life persecuting Christians. But Christ eventually redeemed him to make the apostle a prime example of his patience. Our God, Jesus Christ, commands us to have long-suffering or forbearance. According to Colossians chapter 3 verse 2, "Therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, long-suffering." That's the New King James Version. The source of long-suffering or forbearance is the Holy Spirit. Ephesians chapter 3 verse 16 says that he would grant you, according to the mercies of his glory, to be strengthened with might through his Spirit in the inner man. That's the New King James Version. Ephesians 3:16, "I pray that out of his glorious riches he may strengthen you with power through his Spirit in your inner being." That is the NIV version. Colossians chapter 1 verse 11 to 12, it says, "Strengthen with all might according to his glorious power, for all patience and long-suffering with joy, giving thanks to the Father who has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints in the light." Bunga ng banal na espiritu, mahabang pagtitiyaga o pagtitiis. Sinasabi sa Galatians chapter 5 verse 22, "Subalit ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan,
pagtitiyaga, kagandang loob, kabutihan, katapatan. Inilarawan ng Biblia ang mahabang pagtitiyaga o pagtitiis bilang isang malalim, bigay espiritu na pagtitiyaga o pagtitiis at pagpipigil sa sarili, lalo sa harap ng pag-uudyok o pagdurusa mula sa iba, na kadalasang sumasalamin sa pagiging mabagal na galit at maunawain ng Diyos. Kabilang dito ang pagpapayag sa tiisin ang mga paghihirap at insulto ng walang mabilis na paghiganti, pagpili ng biyaya kaysa galit at paghahangad na tumugon ng may pagmamahal at pag-uunawa sa huli ay nagpapatibay ng mas malalim na connection at sumasalim sa sariling pagmamahal at katatagan ng Diyos. Pangunahing aspeto ng mahabang pagtitiyaga o pagtitiis. Number 1, isang bunga ng Espiritu. Sa Galatians 5:22, ang mahabang pagtitiyaga o pagtitiis ay isang banal na katangian na ibinigay sa mga mananampalataya sa pamagitan ng banal na Espiritu. Pangalawa, ang katangian ng Diyos. Ang konsepto ay sumasalamin sa sariling mahabang pagtitiis ng Diyos sa sangkatauhan tulad ng makikita sa Exodus chapter 34 verse 6, kung saan ang Diyos ay inilarawan ng bilang hindi magagalitin at sagana sa kabutihan at katapatan. Sinasabi ito sa Exodus 34 verse 6, ang Panginoon ay nagdaan sa harapan niya at nagpahayag. Ang Panginoon, isang Diyos na puspos ng kahabagan at mapagpala, hindi magagalitin at sagana sa wagas ng pag-ibig at katapatan. Number 3, pagtitiyaga o pagtitiis. Ang mahabang pagtitiis ay nagsasangkot ng matiyagang pagtitiyaga o pagtitiis sa mga paghihirap, personal man na pagdurusa o mga aksyon ng iba. Pang-apat, number 4, ang pagtitiyaga at pagpipigil sa sarili. Ito ay isang matagalang tugon sa mga mapaghamong sitwasyon o tao na nailarawan sa pamagitan ng isang mahabang piyos sa halip ng madaling galitin. Number 5, isang panawagan sa iba. Ang mga mananampalataya kay Jesus Christ ay tinawag na magpakita ng mahabang pagtitiyaga o pagtitiis na nagpapakita ng parehong biyaya at pagtitiis sa iba na ipinakita ng Diyos sa kanila. Paano ipinakikita ang mahabang pagtitiyaga o
o pagtitiis. Number 1, pagtugon ng may biyaya. Sa halip na galit o hinanakit, ang taong may mahabang pagtitiyaga o pagtitiis ay tumutugon ng may biyaya at pangunawa. Number 2, pagpapatawad. Kabilang dito ang kahandaang magpapatawad sa mga nagdudulot ng pagkakasala o pinsala, katulad ng kung paano pinatawad ni Jesus ang mga umusig sa kanya. Number 3, pagbuo ng pagkakaisa. Ang pagsasagawa ng mahabang pagtitiis ay nakakatulong na mapanatili ang pagkakaisa sa mga relasyon at komunidad, lalo na kapag sinusubok ang mga tao ang ating mga limitasyon. Bakit mahalaga ang pagtitiyaga o pagtitiis? Number 1, upang mahalin ang iba. Ang pagtitiyaga o pagtitiis ay kailangan sa pagsunod sa utos na magmamahalan, dahil ito ay nagbibigay daan sa mga tao ng malingkod at makaisa sa iba sa kabila ng mga pagkakaiba. Number 2, upang matiis ang mga pagsubok. Tinutulungan nito ang mga individual na mag-navigate sa mahihirap na sitwasyon, kawalan ng katiyakan at mapaghamong mga relasyon ng may katahimikan at kapayapaan sa loob. Number 3, upang ipakita ang kalikasan ng Diyos. Sa pamagitan ng pagsasagawa at pagtitiyaga o pagtitiis, maipapakita ng mga mananampalataya ng Espiritu ng Diyos sa kanilang buhay sa iba sa panahon ng pagsubok. Ang pinakamataas na halimbawa ay si Kristo. Isipin kung gaano siya nagtitiis sa lahat ng bagay na tiniis niya sa kanyang ministeryo. Binanggit ni Pablo ang halimbawa ni Christ ng pagtitiis. Sinasabi sa 1 Timothy 1:16, ngunit dahil dito, nakatanggap ako ng habag upang sa aking napangunahin at maipahayag ni Hesukristo ang kanyang sakdal na pagtitiis bilang halimbawa sa mga sasampalataya sa kanya tungo sa buhay na walang hanggang. Sa matinding pagtitiyaga o pagtitiis, naghintay ang Panginoon Jesus Christ habang si Pablo ay nasa hustong gulang sa buhay sa pag-uusig sa mga Kristiyano. Ngunit kalaunan ay tinubos ni Christ upang gawing pangunahing halimbawa ang kanyang pagtitiis, ang apostol. Inutusan tayo ng ating Diyos na si Jesus Christ na
magkaroon ng mahabang pagtitiyaga o pagtitiis. Sinasabi sa Colossians chapter 3 verse 12, bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magbihis kayo ng kahabagan, ng kabaitan, ng kababaang loob, ng kaamuan at ng katiyagaan. Ang pinagmumulan ng pagtitiyaga o pagtitiis ay ang Espiritu Santo. Ephesians chapter 3 verse 16, upang sa iyo'y ipinagkaloob niya ayon sa kayamanan ng kanyang kalawalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamagitan ng kanyang Espiritu sa pagkataong loob. Sinasabi rin ito sa Colossians chapter 1 verse 11 to 12, naway palakasin kayo sa buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kalawalhatian, para sa lahat ng katatagan at pagtitiyaga na may galak, na nagpapasalamat sa Ama na ginawa niya tayong karapat-dapat na makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. This is the end of our study. If you are being touched by the love of Jesus Christ in this teaching, with my permission, you can share this teaching in your Facebook to your friends and relatives for the glory of our God, Jesus Christ. Let us pray. We are claiming Isaiah chapter 53 verse 4 to 5. Surely he took our pain and bore our suffering, yet we considered him punished by God, stricken by him, and afflicted. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. Father, in the name of your only begotten Son, Jesus, I pray for those who are listening. Oraya shanda koramasyanda koramakanda. Jesus, you know our pain. You know our sorrows. You know our heartbreaks, our problems, our sickness, our transgressions, and our sins. I pray that you will protect them from any kind of sickness, diseases, and viruses. Lord Jesus, for those who are sick with different kind of cancer, Jesus, rebuke this different kind of cancer. Be healed in Jesus' name. For those who have problems in eating disorder because of their esophagus, be healed in Jesus' name. Jesus, cover them with your most precious blood. Forgive their sins in Jesus' name. Jesus, bless their families, those who are studying in the elementary, high school, and universities.
give them wisdom to have good grades. Lord, I ask for their guidance and direction, that they will be successful in their studies, and give them a place of work after they finish in colleges and universities. In Jesus' name, Amen.